Makakausap naman po natin ngayon si Dr. Jean Franco, political analyst mula sa UP Diliman. Good evening po, Professor Franco. Ay, hello, good evening. Well, ano po ang nakikita niyong implications o impact nitong pagpangalan kina Senador Bongo at Bato de la Rosa as co-perpetrators po ni dating Pangulong Duterte sa kaso sa ICC? Well, unang-una na malaking ginhawa ito para sa mga naging biktima ng Mhm. war on drugs, no? Nagbibigay ito ng malaking pag-asa sa kanila na sooner or later, meron silang hustisyang makakamit. Opo. But in terms of the political climate sa Pilipinas, ano po ba ang nakikita niyong mga impacts nito? Well, of course, titindi siyempre yung polarization. Hindi Mhm. natin alam kung ano yung mangyayari, no? Pag in case nga magkakaroon ng arrest. But also in the Senate, siyempre, first time ito, no? Mhm. Na historic ito na may dalawang incumbent senator na yung isa may sabi baka daw may although wala pa naman lumalabas na warrant of arrest, Mhm. may sinasabi ma-arrest na anytime. Tapos may isa na minention as co-perpetrator, no, si Senator Bongo. So very historic ito. Hindi pa nangyari ito, no, sa aking palagay sa history ng Senado. Makakapekto rin ito sa alliances sa Senado kasi Mhm. malalagasan, no? Malalagasan ng dalawa yung mga loyal na kasama ng minority bloc sa ngayon. At kapag nangyari po yan, na malagasan ng dalawa pang members ng minority, itong minority bloc, is there a possibility of realignment? Posibleng mga miyembro ng minority na sumama na sa majority? Alam mo kahit naman wala yung Mhm. looming arrest or whatever. Ngayon naman medyo precarious talaga, no? Mhm. Napaka-fluid ng situation kasi ang daming mga nangyayari na nakasentro ang Senado, no? Um, so as always, medyo precarious talaga kasi ang problema kukonti lang sila eh, no? Tapos Mhm. walang matitinding ideolohiya o partido kaya very fluid yung alliances lalong-lalo na sa Senado. How hard will this be for the Senate? Given nga po na nabanggit nyo, marami pong firsts itong nangyayari ngayon sa Kongreso. Um, Difficult in terms also of how the general public will regard the institution itself kasi yung ano no flood control scandal maraming senador na na-mention. Mhm. Tapos ito na naman, no, may kinalaman sa patayan, no? In terms of optics, yung imahe ng institusyon na dating ah, kung saan umupo ang mga pangalang Diokno, Recto, Salonga, hindi ba? Medyo ano to, medyo kakaiba na no ang nangyayari. So kailangan siguro matinding reflection no Mhm. ang Senate at ang mga bumoboto din no kung paano nila gustong tingnan ang Senado at kung sino-sino ang i-elect nila sa Senado. But Professor, ano po ang dapat gawin ng minority tungkol dito? Kung ganito ang sitwasyon. Kasi sinasabi nyo nga po, sa flood control, maging dito sa kaso sa ICC, mga minority senators ang napupuntirya. Anong dapat gawin ng minority ngayon? Um, Well, sa Philippines naman kasi napaka-norm, no? Usual Mm. na sa mga ah, taong may kapangyarihan na kapag inakusa, magde-deny, tapos talagang gagawin nila yung paraan na quote-unquote linisin ang mga pangalan nila, no? So, it's difficult to tell them what to do, pero sa tingin ko, bilang umupong mga politiko nagsumumpa no sa taong bayan na Mhm. gagawin nilang lahat para mapabuti ang buhay ng mga ng mga Pilipino. Hindi nila i-violate yung public trust na ibinigay sa kanila ng mga bumoto sa kanila at mga patuloy na naniniwala sa kanila. Siguro dapat mag-respond sila doon sa in a manner that would really tell the people that you know, they're ready to respond to questions of accountability. Mhm. Kasi tingin ko pananagutan yon ng mga nakaupo. Well, kayo na rin po nagsabi kanina na itong dahil walang matibay na political parties o political system, ideologies, uh, are you seeing possible senators to jump ship from one
from the minority to the majority? Alam mo, mas magiging malinaw yan pagka papalapit na ng papalapit yung 2028 elections at saka yung kung ano yung mangyari, kung tatawid ba ang impeachment complaint kay VP Sara sa Senado. Well, speaking of the impeachment po, ito po bang pag-identify kina Senator Bato at saka kay Senator Bongo, magkakaroon po ba ito ng epekto sa possible impeachment trial kung makatawid nga itong complaint from the House of Representatives to the Senate? Posible, pero hindi kasi natin alam kung kailan talaga, di ba? Sinabi rin kanina dun sa inyong report na hindi naman nangangahulugan na yung warrant of arrest anytime andyan na. So hindi natin alam kung kailan talaga. Pero kung sakasakaling maabutan nito yung sa impeachment at magkaroon ng trial sa Senado, natural, dalawa yung mawawala. Dalawang tinaguri ang super loyal, no, sa kay Vice President Sara Duterte. So malaking dagok 'yun. And quick reaction doon po sa sinasabi ni Professor Calilong naman kanina that the arrest of Senators Bato and Bongo may strengthen the party further kasi lalo na lalakas yung simpatya sa kanila. What's your reaction to that? Alam mo, mahirap. What do you mean party? Yung alliance ng mga pro-Duterte group or something? Mga Yes, yung politiko mga na supporters, allied with Duterte? yung mga supporters po nila, magse-strengthen daw po yung kanilang siguro yung pakiramdam para suportahan sila further. Oo. Pero yung ano kasi si Bato at saka si Bongo, hindi naman sila si Duterte. So medyo parang hindi pareho, no? Pangalawa din, yung depende rin kasi, sinabi rin naman niya, depende kung paano i-frame yung naratibo ng magiging arrest if ever, di ba? Kasi hindi naman natin alam kung paano. And I'm very sure that if it happens, the administration has learned its lesson from the Duterte arrest, no? Isa Okay. rin yun, no? So, tingin ko pagbubutihin nila. So sa tingin niyo po, dahil hindi, sabi niyo, magkaiba naman yung Duterte at Bongo and De La Rosa. So hindi ganun kalakas yung impact kung sakali. Yeah, palagay ko. At saka, ang tingin ko kasi, ang hindi dito kasi, syempre yung pagpapalakas ng partido, pagpapalakas ng alliances, sa akin ang importante yung hustisya, di ba? Kasi yung partido, yung alliances, kahit na anong mangyari, mayroong mga insentibo para umalis, makipag-alyado ulit. Hindi ito napaka-fluid naman talaga ng politika sa bansa. Pero yung hustisya, yun ang magbe-benefit doon sa mga nabiktima ng war on drugs, di ba? So tingin ko above anything else, yun ang mahalaga. And also, binabanggit nyo rin po kanina yung 2028. Sabi nyo nga yung fluidity, at yung pagtalon ay maaring makita natin siguro pagpapalapit na yung 2028 elections. But definitely, itong impeachment and other things may affect the possible outcome kung ano yung mangyayari come 2027, 2028. Yes, of course. Oo. Pero As ito po usual, bang majority dapat kumilos na sa ngayon para mas maging proactive sila in terms of kagaya ng binabanggit nyo na makamit yung sinasabi nyong justice? What do you mean? Sa impeachment? Yes, ma'am. And with other things na nangyayari ngayon in terms of arrest din ng potential arrest din ng mga kapwa nila senador. Well, of course, the Senate President and members of the Senate, kahit pa paano, they will issue statements indicating that they will protect their senators, di ba? Pero may hangganan din naman yun, no? So, I'm very sure they're already calculating how it will be done in the manner that it will not be perceived by the supporters of Bato and Bongo that they're just parang giving up their senators. Pero kasi, mabuti kung sa Senado ibibigay yung warrant of arrest. Paano kung somewhere else? Pwede rin namang somewhere else Walang control doon ng Senado. Exactly. At sa ngayon nga po, hindi na natin nakikita si Senator Bato na pumapasok sa Senate. And are you seeing that
possibility rin as well kay Senator Bongo. Nako, yun na nga. So, yung sinasabi ko kaninang malalagasan, baka ano na, no? Baka mas maaga pang mangyari yon bago pa yung talagang actual arrest, hindi natin alam, no? So, yun, baka posible ring gawin niya, pero tingnan natin kung if this is something that Senator Bongo will also do. Kaya lang maapektuhan talaga yung legislative activities nila. At malaking epekto po yun sa kanilang mga constituents. Alright, Of course, maraming salamat po. definitely. At magandang gabi sa inyo, Dr. Jean Franco, political analyst from UP Diliman. Magandang gabi rin. Thank you.